Magandang gabi po sa bawat isa. Ako po si Konsehal Boyet Marino ng District 4 Sampaloc, Maynila. At siguro sa akin, bakit natin napiling suportahan ang ating pong mayora, Mara Tamundong? Kasi ang totoo po ay likas po kasi sa kanya yung paglilingkod. Ano po, normal, natural, hindi pinipilit, kundi bagay na nasa sistema. O, nasa sistema niya, nasa pagkataong paglilingkod. Yun ho kasi yung magandang halimbawa ng paglilingkod eh. May paglilingkod kasi na pilit lang para makita lang na naglilingkod, pero kay Mayor Mara Tamundong, normal sa kanya. Nasa sistema niya yung paglilingkod na siyang napakahalagang sangkap ng para makapaglingkod ka ng tapat, ng totoo. Kasi sa akin personally, yun din yung aking yun din ang aking adikain, yun din ang aking ginagawa na maglingkod na may katapatan. Kasi yung katapatan na yan ang magbibigay ng daan upang ang ating pong lungsod ng Maynila ay mailagay at muling maibalik sa isang antas na tinatawag na may paggalang pag sinabing nasa Manila ka, Manilenyo ka. Kaya yung paglilingkod na yon na may katapatan, paglilingkod na walang pakinabang, pakinabang na pansarili. Kasi wala naman natin ibig sabihin, ang ibig sabihin na pakinabang na hindi siya pansarili. Kasi lahat naman tayo, maglilingkod tayo. May balik sa atin yun na mabuti. Di ba? Lahat ng naglilingkod ng tama, mabuti, meron pong mabuting hangarin, may balik na mabuti sa iyo. Una, magkakaroon ka ng sa kalooban mo na kapayapaan kasi nagawa mo ng tama eh. No? Ngayon, yung paglilingkod ng tama na yon, na totoo at may katapatan, ang mag-aani kasi noon ay ang ating pong mga Manilenyo. Kaya sa katauhan ng ating Mayora Mara Tamundong, sa kanyang ginagawa na 3 taon wala sa posisyon, naglilingkod, gumagastos ng kanyang personal na pera, hindi ho matatawaran yun. Hindi ho matatawaran yun kasi personal mo yun eh. Kung mag-isa na ako meron akong pera na gano'n, pahinga na lang ako. Sarili ko lang intindihin ko. Kaya lang, dahil likas ang paglilingkod, hindi mo maitatago na ilabas yun at tumulong dun sa kapwa mo. Ngayon, bakit natin siya suportahan sa Maynila? Kasi nga, yung taong sa katauhan ng ating mayora na maglingkod ng katapatan, ang pakinabang ay malawak. Na siyang buong mga Manilenyo ang siyang makikinabang at hindi lamang sa ngayon, kundi may handa natin yung ating pong lungsod sa mga susunod na henerasyon. Kasi kapag ating pong napaunlad ang Maynila sa katauhan ng ating Mayora Tamundong, ang makikinabang niya hindi lang ngayon eh. Yung mga darating na henerasyon ang siyang makikinabang na masasabi natin na ihanda natin ang Maynila para sa mga susunod na kabataan na siyang magiging panibagong leader ng ating pong lungsod. Kasi kung ang isip lang natin, naglilingkod tayo, ang tingin natin tayo lang, hindi na tayo aalis sa paglilingkod na yan, nagkakamali tayo. Kaya ang ginagawa natin, yung mga naglilingkod na nakaupo, gusto nila sila lang. Ngunit ang tanong doon, ano bang nangyayari dun sa paglilingkod na yon? Nagkakaroon ba ng bagay na mabuti para sa pangkalahatan o nangyayari lamang para sa iilan? Kaya natin sinasabi na bakit si Mara Tamundong, ang ating mayor, kasi nga, hindi pansarili, kundi para sa pangkalahatan na siyang kinakailangang maibahagi para sa ating mamamayan. Kasi yung good governance na sinasabi, dapat una, hindi siya manggagaling sa labas na naglilingkod kundi yung good governance, nasa loob natin. Yung good governance kasi na yan, naisip natin kaagad, kapag naglingkod ng tama, ay ang makikinabang yung ating mga mamamayan At sa Maynila, pag tinanong natin, meron mong good governance. Si Mayora Mara Tamundong, yan ang kanyang ginagawa, yun ang kanyang inihanda, yun ang kanyang gagawin para sa Maynila. Kasi sa ngayon, pag tinitingnan natin, sinasabi nila na nagpapatayo naman kami ng malaking gusali. Marami kami pinatayong mga bagong gusali. Pero ang tanong natin, yung mga gusaling bang yun ay merong epektong maganda para sa mga Manilenyo? O yung epekto nun ay para sa ilan lang? Diba? Ibig sabihin, kung meron kang tinatawag na good governance, ang mamamayan mo, mararamdaman na talagang meron silang kaginhawaan. Kasi ang gobyerno ang siyang nagbibigay ng kaganapan ng maayos sa buhay para sa kanyang mamamayan. Ba't natin sinasabing kapag ang gobyerno mo'y tapat, maayos ang iyong good governance, nagiging maayos ang buhay ng iyong mamamayan?
halimbawa natin ng Singapore. Singapore, ganun ang kanilang ginawa eh. O, naglingkod sila ng tapat, hindi sila gumawa ng bagay na hindi mabuti para sa kanilang katungkulan, kundi inisip nila yung kabutihan ng kanilang mamamayan. Kaya pag pumunta ka sa Singapore, wala kang pwedeng ipintas eh. Kasi nga, yung resulta ng kanilang pagsisikap para sa good governance sa kanilang ginagawa, ang nakikinabang yung mamamayan. Kaya ibig sabihin, sa kanila wala kang makikitang kalat, wala kang makikitang pulubi, wala kang makikita ng hihingi sa lansangan. Ibig sabihin, nai-apply yung good governance, nagkakaroon siya ng magandang epekto sa mamamayan mo. Ngayon, pag tinanong natin, meron ba tayo sa Maynila niyan? Ang sasagot niyan, tumingin tayo sa paligid natin. Ano bang nakikita natin sa paligid natin? Maraming kalat, maraming pulubi sa paligid, marami pa rin mga krimen na nangyayari. Ang ibig sabihin, wala doon yung bagay na ating inaasam na good governance dahil hindi pa natin na-achieve. Kaya siguro sa akin, bakit si Mayora Mara Tamundong, isang bagay ang gusto niyang mangyari. Ito nga, minsan, nag-usap kami, nag-usap-usap. Yung inilalagay niya sa amin, sabi niya, lahat tayo may edad na. Hindi ko talaga makalimutan pa eh. Lahat tayo, pagdating ng panahon, ilang taon na lang tayo. Mawawalan tayo sa daigdig. Pero kung hindi tayo gagawa ng kapamaraanan na maayos ang Maynila, sinong aayos? Sinong aayos? Kaya ito yung pagkakataon, ang pamanhik ko sa ating kapwa Manileño, sa ating mga taga-Distrito 4, magkaisa tayo na tayo yung maging daan ng paghawi ng landasin patungo sa maunlad na Maynila, mapayapang Maynila. Maynila na pwede natin ipagmalaki sa ibang lahi. At pag pumunta tayo sa ibang lugar, masabi na, Manileño ako kasi meron kaming ganito sa Maynila. Yung aming mamamayan doon, walang nagkalat sa kalye. Walang kalabit-pengi sa gobyerno, kundi yung gobyerno mismo ang siyang tumutulong para sa aming mamamayan. Kasi minsan, kailangan tayo pumunta sa munisipyo, hingi tayo ng donasyon sa ganito dahil may ganito. Hindi ho maganda eh. O parang bagay lamang na ang naibibigay lamang sa kanyang constituent ay yung bagay na tira na lamang, hindi talaga yung karapatan na dapat maibigay sa kanila. Dapat yung karapatan nila bilang mamamayan ng isang lungsod na sinasabi natin maunlad, na ibibigay sa mamamayan natin. Yun ang masasabi natin, meron tayong good governance. Kaya kay Mayora Mara Tamundong, yun ang aming adikain. Yung good governance. Kung ano ang para sa tao, ibigay para sa tao. At naniniwala tayo na kapag ang tao naramdaman nila yung totoong malasakit at hindi nagiging kalabit-pengi ang mga mamamayan, kundi talagang ibinibigay yung para sa kanila, masasabi natin, siguro, naabot na natin yung good governance. Na parating natin yung ating mabuting layunin para sa bayan ng Manileño. Kaya sa akin po mga kalugar, ka Maynila, kabayan, ka-Distrito 4, nasaan man kayo, isipin natin, tayo ang hahawi ng tunay na daan ng pagbabago para sa Maynila, yung masaganang Maynila. Kaya minsan po salamat, nawa magkaisa po tayo, bago naman sa katauhan ng ating Mayora Mara Tamundong.